Samantala, ikinatuwa ni House Committee on Higher and Technical Education Chairperson Judas Sidre ang maring pagtanggi ng kontraktor na si Pacifico Curly Descaya sa aligasyong siya umano ay naging front ni dating House Speaker Martin Romualdez sa sinasabing pagbili ng mamahaling ari-arian sa Makati City. Narito ang report. Malugod na tinanggap ni House Committee on Higher and Technical Education Chairman Judas Sidre ang hayagang pagtanggi ng kontraktor na si Pacifico Curly Descaya sa paratang na siya ay front ni dating Speaker Martin Romualdez sa umano'y pagbili ng high-end property sa Makati. Ayon kay Sidre, ang pahayag ni Descaya ay mahalagang hakbang upang mapigil ang pagkalat ng mga alegasyong walang sapat na ebidensya. Ang ganito aniyang malinaw na pagtanggi ay nagpapaalala na ang pampublikong diskurso ay dapat nakabatay sa katotohanan, dokumento at sinumpaang testimonya. Matatandaang itinanggi ni Descaya na mayroon siyang anumang kaugnayan kay Romualdez. Ayon sa kontraktor, minsan lamang niya nakita ng personal ang dating speaker sa isang pampublikong okasyon at hindi pa sila nagkausap. Ikinidismaya rin ni Descaya na ginamit umano ang kanyang pangalan upang idawit si Romualdez sa kontrobersya. Binigyan din naman ni Sidre na nakakabuti sa publiko ang investigasyon kung ito ay batay sa verified records at malinaw na testimonya. Ang walang basihang paratang ay nagdudulot lamang ng kaguluhan. Kung walang ebidensya, dapat itong ilabas. Kung wala, nararapat itigil ang ingay. Nauna ring itinanggi ni Romualdez ang ulat na iniugnay siya sa property deal. Ayon sa kanyang abogado at tagapagsalita na si Attorney Ade Fajardo, wala siyang kaalaman o partisipasyon sa transaksyon at tinawag ang aligasyon na walang batayan. Aniya, handa namang akuin ni Descaya ang nasabing ari-arian kung kinakailangan at payagang maisama sa listahan ng sinusuri ng Anti-Money Laundering Council. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago. Zai Chua, alauna sa Balita, Congress TV.